Voltage at current explanation. Ano ba ang nakakamatay voltage o current? Bago po tayo mag-proceed sa ating topic, gusto ko lamang po kayong anyayahan na manood ng aking munting channel. Sana'y suportahan niyo po ako kung bago ka lang pong naligaw sa aking channel. Please watch and learn at huwag niyo pong kalimutan subscribe at paki-tap ang bell button para sa mga update video. Salamat. Ang voltage at current ay dalawang bahagi ng elektrikal na sistema na may kaugnayan sa pagiging nakakamatay. Ang voltage o tensyon, ito ay nagmumula sa pagkakaiba sa elektrikal na potensyal ng dalawang punto sa isang circuit. Ang voltage ang nagpapatakbo ng elektrisidad sa isang circuit at nagpapahayag kung gaano kalakas ang kuryente. Ang mataas na voltage ay maaaring maging sanhi ng mas malalang pinsala kaysa sa mababang voltage. Subalit, ang mataas na voltage sa kanyang sarili ay hindi direktang nakakamatay. Sa halip, ito ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng mataas na kuryente current kapag may koneksyon sa katawan. Ang current o kuryente, ito ang daloy ng elektrisidad sa isang circuit, at ito ang nagpapakilos ng mga elektron sa mga conductor. Ang current ang mas direktang sanhi ng pinsala kapag ito ay dumadaan sa katawan ng tao. Maaaring maging mapanganib ang mataas na current, lalo na kung ito ay magdulot ng sobrang init sa mga tisyo at mga organo ng katawan. Sa pangkalahatan, ang pagkakaroon ng mataas na voltage o kuryente sa isang sitwasyon na hindi kontrolado o walang insulation ay maaaring magdulot ng elektrikal na pinsala o pagkakamatay. Kaya't mahalaga na mag-ingat at sundan ang mga safety guidelines at protocols sa paggamit ng elektrisidad para maiwasan ang aksidente. Ano-ano ang dapat gawin para maiwasan ang pagkakakuryente? Para maiwasan ang pagkakaorient at mapanatili ang kaligtasan, narito ang 10 ilang hakbang na dapat sundan. Una, pamamahala ng kuryente. Siguruhin na ang mga kagamitan at kagamitan sa kuryente ay tama ang pagkaka-install, at ito ay may regulasyon ng tamang tensyon at wattage. Huwag sobrahan ang dami ng saksakan sa isang outlet. Pangalawa, pagkakaayos ng mga cable. Iwasan ang pagkakaayos ng mga cable o extension cords sa ilalim ng mga mababasag na gamit o sa mga lugar na madadaanan. Ito ay maaaring makakasira sa mga cable at maging sanhi ng short circuit. Pangatlo, inspection ng wiring. Regular na inspeksyonan ang wiring sa bahay o sa trabaho para sa anumang mga sira, kutitak, o pagkaputol ng mga cable. Kung may makitang sira, ipaayos ito agad ng isang lisensyadong electrician. Pang-apat, pag-iingat sa paggamit ng kagamitan. Tiyaking natutunan ang tamang paraan ng paggamit ng mga kagamitan na may kuryente, tulad ng pag-unplug pagkatapos gamitin, hindi pagtutuntin ng saksakan, at pagsusuri kung may sira o sobrang init ang mga ito. Pang-lima, pag-iingat sa basa. Huwag gamitin ang mga elektrikal na kagamitan kapag basa ang kamay o paa, at iwasang magtayo o maglaro sa tubig na kasama ang mga kagamitan na may kuryente. Pang-anim, pag-iingat sa pag-aayos. Kung may sira o problema sa mga elektrikal na sistema sa bahay, tulad ng pagkukumpuni o pagsusuri, huwag subukan itong ayusin ng hindi pamilyar sa mga prosesong ito. Tawagan ang isang profesional na electrician para sa tulong. Pang-pito, pag-iingat sa pag-ulan. Kapag may bagyo o ulan, iwasang magbukas ng mga kagamitan na may kuryente na pwedeng mabasa o malubog sa tubig. Pang-walo, safety devices. Maglagay ng mga safety devices tulad ng circuit breakers, ground fault circuit interrupters GFCI, at smoke detectors sa tamang mga lugar. Pang-siyam, pagtuturo sa mga bata. Ituro ang mga panganib ng kuryente sa mga bata at paalalahanan sila na huwag lalapit sa mga outlet o mga kagamitan na may kuryente. Ika-10, paggamit ng personal protective equipment. Sa mga sitwasyon kung saan ang exposition sa kuryente ay kinakailangan, tulad ng sa mga trabaho sa konstruksyon, siguruhing gamitin ang tamang personal protective equipment PPE tulad ng rubber gloves, rubber boots, at iba pang safety gear. Mahalaga ang edukasyon at tamang kaalaman sa paggamit at kaligtasan ng mga elektrikal na kagamitan para mapanatili ang kaligtasan ng lahat sa bahay o sa trabaho. Hanggang dito na lang po ang aking topic sa araw na ito. Sana'y may natutunan po tayo at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at pakiclick ng bell button para sa new upload videos. Salamat and God bless po sa inyo.